Isang binatilyo na may kakaibang sintomas ang lumitaw. Katawan niya'y may itim na ugat, matay lumubog, labi kulay ube. Tila may hinahanap siya. Bigla niyang itinulak ang isang mag-asawa sa peryahan. Tubig lang pala ang gusto, ininom niya'y parang uhaw na uhaw. Habang nalilito pa ang mga tao, nagsimulang umusok ang katawan niya. Ilang sandali lang, sumabog siya tulad ng isang bomba. Siya'y biktima ng implant experiment, paglalagay ng makina sa katawan. Karamihan sa mga eksperimento'y lumampas sa kaya ng tao. Sa maraming pagkabigo, isang tao ang nagtagumpay. Dahil dito, araw-araw siyang nagsanay para maghiganti. Ang binatilyo na iyon ay si Kibiom. Dati, pulis siya. Bumibili ng bulaklak para sa unang anibersaryo nila. Habang yon, naglilinis sa bahay ang magandang asawa ni Kibiom. Pagbalik ni Kibiom, nakita niyang bukas na bukas ang pinto. Nakaramdam ng kakaiba, dali-dali siyang pumasok. Nakita ang asawa sa sahig. Nagulat pa siya nang biglang salakayin ng nakamaskarang lalaki mula sa likod. Magaling siyang lumaban pero marami ang kalaban. Natalo siya. Hindi lang pinatay ang asawa, sinira pa ang mga mata niya. Nabulag siya. Ang anibersaryo nila ay naging pinakamalungkot na araw ng buhay niya. 2 buwan bago yon, may misyon sila na protektahan ang isang saksi. Maayos ang lahat hanggang may mga mamamatay tao na pumasok sa bahay. May dalang armas, pinatay nila lahat ng inspektor na naroon. Nang dumating si Kibiom, huli na ang lahat. Sa pagtitiwala sa kanyang instinto, nakaramdam siya ng kakaiba sa bahay, kaya't umakyat siya sa gate para mag-imbestiga. Gaya ng hinala niya, naghihintay ang mga mamamatay tao para siya'y ambusin. Ang mga mamamatay tao ay gumalaw na parang mga anino. Isa ang tumalon mula sa bubong na may hawak na bakal na baras. Bagamat nagulat, mabilis na nakabawi si Kibiom ng kanyang composure. Gamit ang kanyang kasanayan sa close combat mula sa militar, madali niyang tinalo ang 2 umaatake. Ngunit nang matapos niya ang mga maliliit na isda, tapos na ang lahat. Ang pangunahing saksi at ang kanyang mga kasamahan ay dinala na palayo. Kahit nagmakaawa ang mga bihag, si Daegu, ang pinuno, ay walang balak na patawarin sila. Walang awa niyang pinatay ang lahat, walang naiwan na buhay. Matapos mabusog sa dugo, iniutos ni Daegu na linisin ang lugar at itapon ang mga bangkay sa lawa. Dahil dito, ganap na nabigo ang misyon. Hindi lang nawala ang saksi, kundi naisakripisyo pa ang buong koponan niya. Kalaunan, nakalaya ang suspek sa korte dahil walang saksi, nakatakas sa hustisya. Si Kojong Deokyon, chairman at utak ng Argos Syndicate, grupong kriminal na lumalabag sa batas. Sa harap ng larawan ng mga nahulog na kasamahan, sumumpa si Kibiom na haharapin ang chairman. Walang pasintabi, sinugod niya si Kojong Deok at sinuntok ng diretso sa mukha. Mabuti na lang para kay Kojong Deok, dumating ang kanyang mga tauhan at hinila palayo si Kibiom. Agad-agad, lumabas ang balita tungkol sa pulis na nambubugbog ng sibilyan at dinala si Kibiom sa komit. Kahit alam ng mga boss na tama si Kibiom, dahil sa suhol, matindi pa rin ang pagsaway sa kanya. Dahil sa pagsuntok kay Kojong Deok, naging target ng Argos si Kibiom at ang kanyang asawa. Sa kasalukuyan, himala na nakaligtas siya sa pag-atake. Inakusahan si Kibiom ng pagpatay sa asawa at pagbulag sa sarili. Dating huwarang pulis, ngayon ay paksa ng matinding kritisismo. Ang reputasyon ng pulisya ay lubhang napinsala dahil dito. Samantala, sumasailalim siya sa operasyon. Makalipas ang ilang oras, nagising na si Kibiom. Nang umayos ang kalagayan, ininterview siya ng Chief Choi Gion. Kahit ilang beses nang sinuri, walang ebidensya tungkol sa Argos. Sa halip, lahat ng ebidensya ay tumuturo kay Kibiom bilang salarin. Ngayon bawat sandali kay Kibiom ay impyerno dahil sa mga ebidensya. Sabi ng hepe, pagkatapos ng paglilitis, ikukulong si Kibiom sa lugar kung saan maraming gustong maghiganti sa kanya. Kaya't para sa kaligtasan ni Kibiom, pinigyan siya ni Choi Gun ng maliit na regalo. Kinabukasan, ikinulong na si Kibiom. Salamat sa earpiece mula sa hepe, nakakausap niya si Choi Gun. Lahat ng kilos ni Kibiom ay mahigpit na binabantayan ng hepe. Para maghiganti, kailangan niyang sundin lahat ng plano ni Choi Gun. Agad-agad, binigyan ng hepe si Kibiom ng isang gawain. Una, kailangan niyang maramdaman ang paligid nang hindi gumagamit ng mata. Pagkalipas ng 6 na buwan ng matinding pagsasanay, nasanay si Kibiom sa kadiliman. Gaya ng pangako, inayos ni Choi Gun ang outpatient treatment para sa kanya. Nang dumating si Kibiom, may pumatay na nagpanggap na doktor para sa kanya. Ngunit mabilis na nadaig ni Kibiom ang umaatake. Pagkatapos, nagkunwaring gagamit ng banyo para linlangin ang pulis habang tumatakas. Kahit bulag, dahil sa matinding pagsasanay, mabilis na nakatakas si Kibiom mula sa kulungan. Nang tila kontrolado na ang lahat, inambus si Kibiom ng mga nakamaskara habang tumatakas.
Brutal nilang pinatay ang mga tauhan at binangga siya ng sasakyan. Mabuti na lang, dumating ang espesyal na puwersa ni Choi Gun para iligtas siya. Agad dinala si Ki Beom sa istasyon para magamot. Paggising, sinabi ng hepe na target na siya ng organisasyong Argos. Para protektahan siya at bigyan ng pagkakataong maghigante, sinadyang ikulong siya ni Choi Gun. Nahikayat ng hepe, pumayag si Ki Beom na maging test subject para sa artipisyal na mata. Di nagtagal, sumailalim si Ki Beom sa mapanganib na operasyon at nagkaroon ng artipisyal na mata. Isang araw, habang naglalakad, nakita ni Ki Beom si Mina, kasamahan na akalay namatay sa misyon. Nagulat si Ki Beom nang makitang buhay si Mina. Lumabas na siya rin pala ay nailigtas ni Choi Gun, tulad niya. Ang tanging layunin ng kanilang muling pagkabuhay ay paghihiganti. Samantala, umabot na kay Daegu, pinuno ng Argos, ang balita ng pagkawala ni Ki Beom. Ngunit, iginiit ng isang tauhan ni Daegu na namatay si Ki Beom noong nakaraang gabi. Kalaunan, dumalo si Daegu sa isang handaan para kay Chairman Ko Young Deok. Bagamat kanang kamay ni Ko Young Deok si Daegu, hindi siya lubos na pinagkakatiwalaan. Layunin ni Ko Young Deok na palakasin ang Argos, siya lang ang humusga kung mabuti o masama ito. Pagkagising, humingi ng pahintulot si Ki Beom sa hepe para maghiganti. Subalit, tinanggihan ni Choi Gun ang kahilingan. Dahil sumali si Ki Beom sa rugal, hindi na siya maaaring kumilos ng pabaya. Una, kailangan niyang masanay sa bagong mata at magsanay kasama ang iba para makuha ang pagsangayon. Para magawa ito, kailangan ni Ki Beom na talunin ang pinuno ng grupo na si Han Tae. Pero para hamunin si Han Tae, kailangan niyang harapin muna si Mina. Nagsimula silang maglaban sa loob ng fighting cage. Walang awa si Mina sa senior niya, buong lakas ang pagsuntok. Pero nakayanan ni Ki Beom dahil sa kanyang martial arts background. Nang bumunot ng kutsilyo si Mina, natakot si Ki Beom. Trauma sa pagpatay sa asawa niya ang naging dahilan ng pagkatalo. Agad-agad, sumunod ang pangalawang pagsubok ng tibay. Pinaliktad si Ki Beom sa kisame bilang punching bag. Di makagalaw, tiis lang siya sa malakas na suntok sa katawan. Pagkatapos, bumagsak si Ki Beom sa sahig, lubos na pagod. Dinala siya sa silid para magpahinga at gumaling. Doon niya unang napagmasdan ng mabuti si Han Tae. Nagulat siya sa tattoo ni Han Tae, simbolo ng Argos Mercenaries. Kinabukasan, naganap ang tagisan ni Han Tae at Ki Beom. Bago magsimula ang laban, nasira ang isang artipisyal na mata ni Ki Beom. Dahil sa paghihiganti sa asawa, pinili pa rin ni Ki Beom na lumaban. Salamat sa artipisyal na mata, nakita niya ang galaw ni Han Tae at bakal na braso. Ngunit, agad na pagtagumpayan ni Han Tae si Ki Beom sa isang malakas na suntok. Maya-maya, inatasan ng koponan. Pasukan ang kasal ni Ko Young Deok at magnakaw ng pera ng Argos. Layunin ay maghasik ng gulo sa Argos para makalikom ng ebidensya ang rugal. Ayon sa plano, si Ki Beom ang nag-scan sa mga bisita sa lobby. Sina Mina at Han Tae naman ay pumasok sa basement gamit ang VIP elevator, habang ginulo ni Gwang Cheol ang seremonya at pinatay ang mga kamera. Gamit ang kanyang bakal na braso, madaling nakapasok si Han Tae sa basement kahit sira ang elevator. Ngunit hindi nagtagal, nakaharap nila ang isang grupo ng mga gwardiya. Sa kanilang lakas, agad na natalo ni Han Tae at Mina ang lahat ng gwardiya sa isang kisap mata. Ngayon naman ang papel ni Ki Beom. Nagmotorsiklo siya para abalahin ang mga tauhan habang ninakaw ni Han Tae ang sasakyang may pera. Maayos ang takbo ng plano hanggang nakita ni Ki Beom ang pumatay sa kanyang asawa. Nawalan siya ng kontrol at nagwala, hinabol niya ito gamit ang kanyang motorsiklo. Nang maabutan niya ang sasakyan, sumulong siya kahit diretso sa kanya ang mamamatay tao. Mabilis na hinila ni Ki Beom ang salarin palabas at walang tigil na sinuntok ito. Bawat suntok, puno ng matagal ng pinigil na galit. Kung di umawat si Han Tae, baka napatay ang driver. Samantala, pumasok si Chairman Ko Young Deok sa kasal. Utos niya, patayin si Daegu para di na maging banta. Pero di inasahan ni Ko Young Deok ang lakas ni Daegu. Madali lang pinabagsak ni Daegu ang mga tauhan niya. Kumpiyansa siyang pumasok, gulat ang chairman na buhay pa. Sinabi pa ni Daegu na ninakaw ang sasakyang may pera. Galit na tumugis ang chairman, di alam may bitag si Daegu. May kotse si Daegu na sirang preno at peking aksidente sa daan. Inutusan ni Daegu ang kanyang tauhan na dukutin si Ko. Maya-maya, dinala ang chairman sa isang pamilyar na lawa. Kasabay nito, ipinatawag ni Daegu ang nobya, si Yewon. Nang makita niya ang bagong kasal na asawa na nahihirapang huminga sa loob ng sako, natakot siya. Hindi tumigil doon si Daegu. Pinilit niya si Yewon na personal na patayin ang chairman para makontrol ang malaking kayamanan nito. Kinabukasan, ginanap ang libing ni Ko Young Deok na dinaluhan ng matataas na opisyal. Pagkatapos ng seremonya, nagkaroon ng pulong ng mga shareholder ng Argos. Bilang bagong ginang ng conglomerate, kinuha ni Yewon ang posisyon ni Ko Young Deok kahit tumutol ang mga tauhan. Sa bagong kapangyarihan, ginawa niyang vice chairman si Han Tae. Ipapamahagi ang mga ari-arian ng Argos ayon sa ambag ng mga shareholder. Samantala,
Pagkagising, inilagay si Kibeom sa solitary confinement. Pinatay ang kanyang artipisyal na mga mata bilang parusa sa paglabag sa mga tuntunin. Nagulo ang damdamin ni Kibeom. Hindi niya matanggap na malaya pa rin ang pumatay sa kanyang asawa. Nagbagsak ng plano ang kanyang kilos. Pero nanatili ang sakit. Sumigaw si Kibeom sa kawalan ng pag-asa. Di makapaghiganti o makontrol ang sariling artipisyal na mata. Tuwing gising si Kibeom, nakakakita siya ng pangitain ng asawa. Minsan galit, sinisisi siya sa kabiguan. Sa ibang pagkakataon, nagbibigay inspirasyon at lakas loob. Pagkalipas ng mahabang pagkakakulong, nabawi ni Kibeom ang kanyang katinuan. Alam niyang panahon na para magsanay muli. Unang ehersisyo niya ay pagpigil ng hininga sa ilalim ng tubig. Sa matinding determinasyon, sinira niya ang record sa paghawak ng hininga ng tao. Ang pangalawang ehersisyo ay nakatuon sa tibay ng katawan. Tumibay ang katawan ni Kibeom sa mga suntok ni Guangcheol. Bumuti rin ang kanyang katatagan, nakaiiwas sa atake kahit nakagapos at nakabitin ng patiwarik. Salamat sa kanyang kahusayan, madali niyang natanggal ang tali at gumawa ng flip para lupigin ang kawal. Gayunpaman, isang huling at pinakamahirap na hamon ang natitira. Kailangan niyang harapin ang bakal na kamao ni Hantay sa laban. Kasabay ng pagsasanay, sinuri ni Kibeom ang kahinaan ng bawat miyembro. Nalaman niya na may pinsala sa utak si Mina dahil sa baril. Dahil dito, may chip si Mina para mabuhay. Pero kung hindi ingatan, maaaring bumalik ang dugo at paralisahin siya. Si Guangcheol, na may malubhang pinsala sa tiyan, pinalitan ng artipisyal na mga organo. Kailangan niyang magsuot ng quick charge pack sa dibdib palagi o mamamatay siya. Si Hantay naman, kahit malakas, may sakit dahil sa paulit-ulit na pagkukumpuni ng kanyang mekanikal na braso. Dumating ang araw ng laban at pumasok sina Kibeom at Hantay ng may tiwala. Bagamat unay nang ibabaw si Hantay, mabilis na nakontrol ni Kibeom. Naglabas siya ng sunod-sunod na suntok at tuhod, bawat isa'y nagdulot ng malaking pinsala. Sa kanyang sinanay na liksit tibay, agad na daig ni Kibeom si Hantay. Habang maghahatid na ng huling suntok, biglang tumunog ang alarma. May sumuko sa pulisya, umaming siya ang may sala sa krimen sa bahay ni Kibeom. Bukod dito, ang taong ito'y may nakatanimang artipisyal na armas din. Nang makulong, nagpasabog siya sa himpilan para akitin ang Rugal, ayon sa plano. Dumating si Kibeom at ang kanyang grupo para samahan siya. Nang makumpirmang buhay si Kibeom, pinasabog ng suspek ang bomba sa ulo niya. Ito'y isang chip na nakabaon sa kanyang utak. Isinugod siya ni Kibeom sa ospital para operahan. Ayon sa mga eksperto, ang chip ay remote-controlled, pwedeng i-activate o i-deactivate. Gayunman, ang suspek ay isang depektibong produkto lamang, isang nabigong eksperimento. Hinala ni Kibeom na ito'y may kaugnayan sa ilang doktor at tauhan ng Argos. Layunin nilang magtanim ng artipisyal na sandata sa katawan ng tao para palakasin ang Argos. Dumadami ang mga biktima ng kidnapping, kabilang ang mga atleta na may angking kakayahan. Subalit, ang misyon na ito'y ipinagpaliban muna hanggang sa bagong utos. Ang prioridad ngayon ay samantalahin ang hidwaan sa loob ng Argos. Dahil dito, inatasan ang koponan na makapasok at kumuha ng impormasyon sa gusali ni Director Manchul. Ang operasyon ng pagpasok ay naging maayos ayon sa plano. Nagpanggap sina Guangcheol at Hantay bilang tagakarga ng pera habang kumuha si Mina ng peking ebidensya. Si Kibeom ang nag-ayos ng suporta at mga anggulo ng dash camera. Bago umalis, nakita niya si Yewon, bagong ginang ng kumpanya, na inaatake ng mga tauhan ni Daegu. Dahil sa kanyang pagkamakatarungan, sumali si Kibeom sa away at tinalo ang mga salarin gamit ang ilang suntok at kakayahan ng kanyang artipisyal na mata. Mabilis na natapos ang labanan. Bago umalis, binigyan ni Yewon si Kibeom ng kanyang business card para sa hinaharap. Ang lihim na mga litrato ng mandaraya ay umabot kay Daegu, na nagalit at dinala ang kanyang mga tauhan sa kumpanya ni Manchul. Brutal na sinaktan ni Daegu si Manchul at naitala ng mga dashcam ang buong pangyayari. Lahat ng impormasyon tungkol kay Daegu ay masusing siniyasat. Hinala ni Rugal na si Daegu ang utak sa likod ng lahat dahil naging deputy governor siya mula sekretarya sa isang gabi lang. Nang makilala ang kalaban, pinag-ibayo ni Kibeom ang pagsasanay sa kanyang artipisyal na mata na ikinagulat ng lahat. Sa susunod na misyon, inatasan ng Rugal na sagipin ang pamilya ng abogadong dinukot ng mga assassin. Mabilis nilang tinukoy ang lokasyon ng kaaway, tinalo ang mga salarin at nailigtas ang mga hostage. Ngunit, ito'y simula pa lamang ng mas malaking problema. Ang mga biktimang hindi nailigtas ay ginamit ni Daegu sa mga eksperimento ng implantasyon. Mababa ang tagumpay dahil karamihan ay di nakayanan ang chip sa utak nila. Pagbalik na usisa si Guangcheol sa nakaraan ni Hantay, lalo na sa pagtakas niya sa Argos. Inamin ni Hantay na pinatay ng Argos ang kapatid niya sa harap niya.
nagpasiklab ng galit at paghihiganti. Si Kibeom naman ay may ideya na subaybayan ng mastermind gamit ang signal ng nakumpiskang chip. Nakakuha ng IP address, nagpasya siyang lumaban mag-isa at lihim na humarap sa leader. Ngunit, ang kaaway pala ay isa sa mga malapit na tauhan ni Daegu. Nang makita si Daegu na nagmamasid sa malayo, agad siyang hinabol ni Kibeom. Napansin ito ni Choi Gyon, na sa pamamagitan ng live monitoring at mata ni Kibeom, nakita ng team ang labanan. Nakilala ni Mina ang boses ni Daegu. Siya ang nanakit sa kanya at sa kanyang mga kasamahan. Nang makumpirma si Daegu bilang utak, sinalakay siya ni Kibeom tulad ng gutom na tigre. Kahit may malakas na artipisyal na mata, si Daegu ay hindi madaling kalaban. Pinag-utos na hulihin si Daegu ng buhay, pero sinira ni Kibeom ang kanyang communication device. Nagsagupa ang dalawa sa isang labang kamatayan. Kahit nangibabaw si Daegu, nakapaglaban siya kay Kibeom. Sa galit, bumunot ng baril si Kibeom. Pero pinatay ni Choi Jun ang kanyang artipisyal na mata, kaya bumagsak siya. Tumakas si Daegu bago dumating ang Rugal. Iniwan si Kibeom na walang malay. Pagbalik sa base, nagising si Kibeom na may bagong kapangyarihan. Nakakausap na niya ang kanyang artipisyal na mata. Pero hirap pa rin ang katawan niya. Pagkasuri, tumaas ang tibok puso, katalinuhan at lakas niya. Nagulat ang mga siyentipiko sa datos mula kay Kibeom. Agad niyang naabot ang kapangyarihang maaaring magbanta kay Rugal. Nakiusap si Kibeom sa hepe na kontrolin siya, baka magdulot siya ng pinsala. Matapos to, lalong naging malapit ang grupo. Para magdiwang, nag-imbita si Kibeom at nangakong bibigyan ng isang wish ang bawat isa. Habang nagbobonding, may bagong misyon na ibinigay kay Mina. Unang wish niya ay gawin ang misyon kasama si Kibeom. Para kay Kibeom, tila bakasyon ang tingin ni Mina sa concert, hindi misyon. Gamit ang artipisyal na mata, nakilala niya si Minjun, may-ari ng bar at miyembro ng Argos. Trabaho ni Minjun ang pumasok sa showbiz para labhan ang pera ng Argos. Sa utos ni Daegu, may singer na kinuha ang isang bag mula sa kotse. Pagbukas ng bag, nagulat siya nang makitang puno ito ng ilegal na bagay. Natakot siya kaya tinawagan niya si Minjun para humingi ng tulong. Pauwi na siya nang harangin siya ng mga tauhan ni Daegu para nakawin ang bag. Mabuti na lang, dumating si Gwang Cheol sa tamang oras para tumulong. Gayunpaman, hindi lakas ni Gwang Cheol ang labanan. Agad siyang nadaig, pinigilan, at isinakay sa sasakyan. Sa loob ng konsyerto, isang grupo ng mararahas na tao ang pinakawalan para salakayin si Minjun. Kahit handa siya, nawalan pa rin siya ng malay sa kamay ng mga tauhan ng vice chairman. Pagdating ni Yewon sa kotse, nakita niyang naging larangan ng digmaan ang bar. Iniabot ng tauhan ang dokumento na nagpamadali sa kanya para harapin si Minjun. Nalantad dito ang tunay na pagkakakilanlan ni Minjun. Siya pala'y tagupulis na isinabak para buwagin ang Argos. Naramdamang pinagtaksilan, agad binagok ni Yewon si Minjun hanggang mawalan ng malay. Sa bar, sinubukan ni Kibeom ang auto-combat mode ng kanyang artipisyal na mata. Ngunit dahil sa mga aberya ng sistema, nalagay siya sa panganib. Mabuti na lang may self-destruct chip ang mga umatake. Nakatakas si Kibeom ng buhay. Sa sandaling iyon, dumating si Hantay at nagulat na dinukot si Gwang Cheol. Nais ni Hantay na personal na harapin ang mga salarin. Agad niyang tinalo ang buong grupo at nagmaneho para sagipin si Gwang Cheol. Sinundan nila ang signal ni Gwang Cheol at gamit ang drone, nakarating sa tamang lugar. Subalit, huli na sila ng isang hakbang. Pinatay na ng mga kriminal ang mga awit. Nawasak si Gwang Cheol. Nakaramdam ng matinding pagkakasala sa kanyang kahinaan. Pagkatapos, halos maubos ang lakas ni Gwang Cheol at isinugod sa ospital. Isang sandaling pagkaantala ay maaaring ikamatay niya. Sabik na naghintay ang koponan, determinadong ipaghiganti ang kasama. Tinanong ni Kibeom si Choi Gan tungkol kay Minjun. Nalaman niyang pulis si Minjun, pero wala nang balita mula kahapon. Nag-alala si Kibeom at ginamit ang artipisyal na mata para sa data. Sinundan niya si Minjun gamit ang dashcam at nakalap ng impormasyon. Sa panaginip, hindi nakita ni Kibeom ang mga mukha ng tao. Sa halip, daan-daang datos ang nakatakip sa mga ito. Inisip niya kung sistema o memorya ba ang may problema. Samantala, matagumpay ang operasyon ni Gwang Cheol. Sabik siyang gumaling agad para makapaghiganti. Sa pulong sinabi ni Choi Gan na nagbago ang sitwasyon. Mas brutal at lantad ang mga bagong kaso, may bagong teritoryo. Lumala ang hidwaan sa Argos, lalo na sa mga direktor ni Yewon. Hindi nila matanggap na may undercover na pulis sa Argos. Posibleng gumawa si Daegu ng ebidensya para i-frame si Minjin, nagpapatibay ng kapangyarihan. Pagkatapos ng pulong, hinarap ni Director Choi Yong ang vice-chairman, hiniling na umalis si Daegu o mabaril. Gayunpaman, walang kabuluhan ang mga banta ni Choi Yong.
Sa sandaling nagambala, ipinahuli ni Daegu sina Choyong at isa pa para sa pagtataksil. Dinala sila sa lihim na pasilidad ng Argos kung saan nilagyan ni Daegu ng chip ang ulo ni Choyong. Hiningi niya ang listahan ng mga politikong kaalyado ng Argos, nagbantang pasabugin ang chip kung tumanggi. Binigyan ni Daegu si Choyong ng dalawang pagpipilian, sumabog ang ulo o maging sunod-sunuran. Dahil duwag, pinili ng direktor na isulat ang listahan ng mga politiko. Para ma-access ang loob ng Argos, nagplano si Kibiom na pumasok ng hindi nagpapakilala. Lalapitan niya si Chairman Yewan, nagpapanggap na mersenaryo. Halos hindi pa nakaupo sa kotse, biglang tinutukan ni Yewan si Kibiom ng kutsilyo. Sa husay niya sa pag-arte, nanatiling matatag ang mukha ni Kibiom, walang takot. Mahinahon niyang inalis ang armas at dahan-dahang pinabalik sa upuan. Isa lamang itong pagsubok sa kanyang katapangan. Nang mawala ang formalidad, tinanong ni Kibiom si Yewan kung paano siya makakatulong. Ang unang tanong niya ay tungkol sa background ni Kibiom. May reflexes siyang parang sundalo o atleta. Para alisin ng hinala, sinabi ni Kibiom na siya ay mersenaryo. Nang sabihin ni Yewan na siya ang chairman ng Argos, nagkunwaring nagulat si Kibiom. Inamin niyang mapanganib ang posisyon at humanga sa kanya. Inalok siyang maging bodyguard. Nagsara ang usapan, binigyan si Kibiom ng access sa bahay ng chairman. Nang marinig ni Mina ang balita, hindi siya masaya. Napansin ni Kapitan Hantay ang damdamin niya kay Kibiom, pero itinanggi ni Mina. Agad silang tumulong kay Kibiom sa paghahanap ng mga clue tungkol sa nawawalang biktima. Nanatili si Guang Cheol sa istasyon, ginagamit ang alaala para makita ang nakita ni Kibiom, hinahanap ang truck na may laman sa junkyard. Nang makilala ang truck, kailangan ng lakas ng kapitan para buksan ang pinto. Pagbukas ng pinto, natagpuan nila ang mga bangkay ng biktima sa loob. Lumala ang sitwasyon, posibleng hamon ito ni Argos kay Kibiom na hanapin sila. Kinabukasan, habang nagpapatrolya, may nakita silang binatang may kakaibang pakete. Nang buksan, may nakita silang ulong ikinagulat ng lahat. Sa istasyon, sinabi ng mga eksperto na pekeng ulo ito ng jazz singer na dinukot sa bar habang nagfi-film. Inutusan ng hepe na parusahan ang mga walang galang sa rugal. Kumalat ang chismis tungkol sa singer. Nagdulot ng reaksyon laban sa pulis, pinipilit silang kumilos. Lumapit ang koponan ng rugal sa bodega ng mga biktima. Natuklasan ang mga silid na puno ng bangkay. Sa ilalim ng basement, natagpuan nila ang mga awit ng jazz na kritikal ang kalagayan. Dahil sa pagkakamali, nakulong ang koponan sa loob ng morgue. Tanging paraan ay gamitin ang kanilang artipisyal na bahagi para pasabugin ang pinto. Nagtiwala ang kapitan kay Kibiom, ngunit nagatubili siya at hindi mahila ang braso ng kapitan. Sinabi ni Hantay, kung hindi niya gagamitin ang braso ng kapitan, gagamitin niya ang mata ni Kibiom. Ano man ang mangyari, kailangan nilang makatakas. Determinado, kumilos si Kibiom. Hinila ito at gumawa ng improvised na bomba. Isang malakas na pagsabog ang nagbukas ng pinto, nagligtas sa buong koponan. Pabalik, kahit hinahabol, madali nilang tinalo ang mga assassin at naibalik ang lahat sa base. Habang ang iba'y gumagaling, ginamit ni Kibiom ang kanyang cybernetic eye para hanapin ang art gallery na may kaugnayan sa nawawalang kakampi. Pagdating niya para mag-imbestiga, nagulat siyang makita si Daegu doon din. Para sa kontrabidang tulad niya, walang balak si Kibiom na magpakita ng awa. Ngunit salungat sa determinasyon ni Kibiom, ipinakita ni Daegu ang malinaw na paghamak sa lakas ng espesyal na puwersa. Tinanong siya ni Kibiom kung bakit siya gumawa ng malupit at masamang gawain. Ngunit bilang mapang-api, sinabi ni Daegu na para lang masiyahan ang kanyang likas na ugali. Sinaktan niya ang mga biktima para patibayin ang kanyang kapangyarihan. Aniya, dahil sa mga tulad niyang nagpapakita ng kawalan ng katarungan, pinapayagan ng mga pulis gaya ni Kibiom na gawing legal ang sariling karahasan, umaangkin ang kabutihan habang gumagamit ng kalupitan. Bukod dito, may regalo si Daegu para kay Kibiom. Si Minjun ang hinahanap niya na ngayon ay may control chip na itinanim ni Daegu. At hindi lang yon. Kinidnap din ni Daegu ang mga anak ng mataas na opisyal. Ngayon, may mabigat na desisyon si Kibiom. Iligtas ang mga bihag o hulihin si Daegu ng buhay. Matapos magatubili, pinili ni Kibiom na patayin si Minjun at iligtas ang mga hostage. Pero dahil may chip sa utak ni Minjun, kontrolado na ni Daegu lahat ng kilos niya. Nauubusan ng oras, pinagpasyahan ni Kibiom na harapin si Minjun ng direkta. Bilang dating elite agent, mahusay pa rin si Minjun sa laban kahit kontrolado. Kaya niyang tiisin ang maraming suntok ni Kibiom. Bagamat di pa nasa pinakamalakas, kaya ni Minjun pigilan si Kibiom sandali. Nang makitang wala ng malay ang senior, walang awa si Kibiom at sumipa ng malakas. Ang sipa ay nagpabagsak kay Minjun sa laser beam, nagpakumbulsyon sa kanya at pinatay ang chip sa ulo niya. Sinamantala ni Kibiom ang pagkakataon, ipinadala ang lokasyon ng mga bihag sa ahensya, tapos tinawagan si Chairman Yewon para humingi ng tulong sa pagtakas. Pagkatapos ng gawain, naging mausisa si Yewon sa pagkakakilanlan ni Kibiom. Nang sabihin niyang base ito ni Daegu at may walang malay na Minjun sa tabi,
Sinabing lihim ng trabaho ito ni Kibiom, hindi nagbigay ng detalye. Nang malaman na tinalo niya ang sandata ni Daegu, inialok ni Yewon na maging personal niyang bodyguard si Kibiom. Simple lang ang trabaho. Protektahan siya sa mga tauhan ni Daegu at takutin ang mga kalaban niya. Nakitang kapakipakinabang sa misyon, pumayag si Kibiom na maging bodyguard ni Chairman Yewon. Bago umalis, lihim siyang naglagay ng aparatong pangdinig kay Minjun. Samantala sa HQ, nang matanggap ang lokasyon mula kay Kibiom, agad umalis sina Mina at Gwang Cheol para sa rescue mission. Pagdating sa abandonadong bodega, nakaharap sila sa high voltage na kulungang de kuryente na naglalaman ng mga bihag. Kahit ang protective gear ni Gwang Cheol ay hindi nakayanan ang lakas ng kuryente. Tumawag si Mina kay Kibiom para humingi ng payo kung paano i-disable ang kulungan. Nagmungkahi siya ng mapanganib pero posibleng plano. Hahawakan ni Gwang Cheol ang kulungan ng 20 segundo, ililipat ang kuryente doon para mabasag ni Mina ang pinto at palayain ang mga bihag. Sinunod nila ang plano at nakapasok sa kulungan, hindi alam na papasok sila sa bitag. Sa loob nag-alala si Mina at pinigilan si Gwang Cheol, hinihintay si Kibiom. Sabik magligtas, hindi nakinig si Gwang Cheol at sinubukang hilahin palabas ang isang bihag. Ang pagmamadali niya ay nag-trigger ng security mechanism nang maabot niya ang pinto. Bumagsak ang bakal na kulungan, naipit at nadurog ang natitirang bihag. Labis na pinagsisihan ni Gwang Cheol ang kanyang padalos-dalos na kilos. Galit na galit si Mina sa teammate na hindi nakinig sa payo niya. Nakita ang alitan, pinahinto ni Kibiom ang kotse para mamagitan sa kanila. Sa HQ, sinabi ni Kibiom na magpahinga sila at mag-ulat bukas sa mga boss. Samantala, binisita niya si team leader Han Tai na bagong opera. Bumubuti si Han Tai, namangha ang mga doktor sa lakas ng loob niya. Kung wala ang kanyang determinasyon, naging gulay sana siya. Sa koma, bumalik ang mga alaala ni Han Tai, pati litrato ng kapatid. Mula pagkabata, inaalagaan at minamahal ni Han Tai ang kapatid niya. Nang bigla itong namatay, napabayaan niya ang trabaho sa organisasyon. Pagkatapos magbigay galang, lumabas si Han Tai at nakasalubong ang Argos. Kahit mahalaga siya sa grupo, gusto pa rin siyang patayin. Dahilan, nagtaksil ang kapatid niya, tumulong sa pulis laban kay Argos. Agad na sinugod at sinaksak ni Han Tai ang isang mamamatay tao. Pero biglang hinawi ng kalaban ang kanyang braso gamit ang karit. Napasigaw si Han Tai sa matinding sakit. Bago makabawi, tumawag ng tulong ang mga kalaban at umatake ulit. Kahit putol ang braso, matindi pa ring lumaban si Han Tai. Sa kritikal na sandali, dumating si Choi Gun at nagpaputok. Iniligtas si Han Tai. Habang walang malay si Han Tai, siniyasat ni Kibiom ang kanyang nakaraan. Gamit ang artipisyal na mata, nakuha ni Kibiom ang maraming datos tungkol kay Han Tai. Nabunyag na ang kapatid ni Han Tai ay tumulong sa pulisya para imbestigahan si Argos at hinimok pa silang arestuhin ang kanyang kapatid. Hindi sinasadya na iligtas nito si Han Tai mula sa mga pagtatangka ng Argos na patayin siya. Ang kawalan ng kaalaman ni Kibiom tungkol kay Argos ang naging dahilan ng mga trahedyang nangyari. Nagkaisa ang mga miyembro ng Rugal dahil sa kanilang iisang galit. Ngayon, iisa na lang ang kanilang layunin, buwagin ang Argos. Dahil sa listening device kay Minjun, nalaman nila na si Daegu ang nagpabagsak kay Ko Yong-deok. Bukod dito, ang bagong kasal na asawa ni Yong-deok ang mismong pumatay sa kanya. May sapat na ebidensya, pumunta si Kibiom sa lawa para alamin ang katotohanan. Habang sinisiyasat ang bahay ng may-ari ng lawa, nagulat siya nang makitang buhay pa si Chairman Ko Yong-deok. Nagpasya si Kibiom na akitin si Daegu doon para tapusin ang lahat. Nang mabalitaan ni Daegu ang mensahe mula sa di umano'y patay na chairman, nalito siya at hindi maintindihan ang nangyayari. Hindi inakala ni Daegu na buhay pa pala ang chairman na kanyang pinagtaksilan. Sa ibang eksena, pinago ng isang engineer ang wheelchair ni Ko Yong-deok bilang mobile na sandata. Maya-maya, dumating si Daegu sa takdang lugar ng pagkikita. Habang gulat pa siya sa nakita, nagsenya si Kibiom at may mga lasong karayom na lumipad patungo kay Daegu. Dagdag pa rito, pinaril ni Ko Yong-deok si Daegu, na bumagsak habang hawak ang tiyan. Nais man ni Kibiom patayin si Daegu, nagatubili siya dahil sa kanyang pangangatwiran. Nang tapusin na sana ni Kibiom si Daegu, biglang lumitaw si Minjun at sinalakay siya. Mula noong huli silang nagkita, mas lumakas pa si Minjun. Isang suntok lang, lumipad si Kibiom ng 100 metro at agad nagsimula ang matinding labanan. Sa gitna ng gulo, sinamantala ni Daegu ang pagkakataon para makatakas. Walang magawa si Kibiom habang tumatakas ang kotse ni Daegu. Hinabol ng team ang sasakyan pero pagdating, wala nang laman. Mabilis na nailigtas ng tauhan si Daegu. Dinala ng tauhan si Daegu sa lab para gamutin. Dahil sa tindi ng sugat, inalis ang bala ng walang pampatulog. Sumigaw si Daegu sa sakit at nawala ng malay pagkatapos. Dinala ng Rugal si Chairman Ko sa HQ para usisain. Si Chief Choi ang nag-usisa, gamit ang gamot na nagpapanatili kay Ko ng 10 minuto. Hiningi ni Choi kay Ko ang impormasyon tungkol kay Argos.
Kapalit nito, huhulihin ni Rugal si Daigo para kay Ko. Sa pulong, inihayag ni Kibyom bakit nakaligtas si Ko sa masaker. Natagpuan pala ng mga divers si Ko yung diyok na nasa kagipitan. Dahil sa kasakiman, iniligtas at itinago nila siya mula sa organisasyon. Ang lahat ng dating biktima ay kinuhanan ng ari-arian at ibinenta sa itim na merkado. Dahil dito, nadakip ni Kibyom ng buhay si Ko yung diyok. Galit na galit si Hantay na hindi pinatay ni Kibyom si Daigo nang may pagkakataon. Hinala niya na nawala na ang pagnanais ni Kibyom sa paghihiganti na nagdulot ng hidwaan sa koponan. Sa kanyang silid, tinawagan si Kibyom ni Chairman Yewon para maging bodyguard niya kinabukasan. Nang magkita sila, sinabi ni Yewon na may party siya para sa mga leader kasama si Daegu. Gusto niyang protektahan siya ni Kibyom dahil isang pagkakamali lang ay makakasira sa lahat. Samantala, si Daegu, pagkatapos ng mahabang operasyon, ay nagplano na kidnapin si Dr. O. Balak niyang gamitin ang pinuno ng pasilidad para maakit ang koponan ni Rugal sa rescue mission. Ang kritikal na sitwasyong ito'y nagbanta sa katatagan ng organisasyon, kaya't ipinadala ang buong koponan para sa rescue operation. Matapos maghiwalay, natuklasan ni Mina na nakatakas ang doktor ni Argos. Isang sandaling pagkakamali ang nagbigay daan sa kanya na i-taser si Mina na nawalan ng malay. Nang hindi bumalik si Mina, naramdaman ni Kibyom na may mali. Sinubukan niyang gamitin ang artipisyal na mata para hanapin si Mina, ngunit hindi ito gumana sa kritikal na sandaling iyon. Sa kabila ng panganib, wala siyang choice kundi i-reboot ang mata para maibalik ang katatagan nito. Mag-isa, sinalakay ni Kibyom ang kuta ni Daegu. Pagdating niya, nakita niya si Mina na brutal na binugbog at nakahiga sa lupa. Kahit galit, nanatiling kalmado si Kibyom. Pinili niyang manatiling hostage para makatakas ang kanyang mga kasamahan. Natuklasan ni Daegu ang pakikipagsabwatan ni Kibyom kay Jaewon at inutusan ang kanyang mga tauhan na patahimikin at dalhin siya. Gayunpaman, bahagi ito ng plano ni Kibyom. Pinigilan niya ang kanyang hininga para maiwasan ang gamot, kaya madali niyang nadaig ang dalawang gwardya. Ito ang nagbigay sa kanya ng pagkakataong sundan sila patungo sa lihim na base ni Argos. Si Mina naman ay hindi gaanong pinalad. Habang tumatakas, hinabol siya ng mga tauhan ni Argos. Sa swerte, dumating ang kanyang natitirang mga kasamahan sa tamang oras. Gamit ang kanilang mekanikal na katawan, mabilis nilang tinalo ang mga mamamatay tao, na iligtas si Mina at ibinalik sa punong himpilan. Sa ibang eksena, nang malaman ang pagtataksil ni Jaewon, galit na sinakal siya ni Daegu na parang laruan. Sa kanyang pambabae na intuisyon, naramdaman agad ni Jaewon ang damdamin ni Daegu para sa kanya. Halata ang kanyang selos nang makipagtulungan si Jaewon kay Kibyom. Kung wala si Daegu ng damdamin para sa kanya, baka patay na si Jaewon ngayon. Nahihiya na nalantad ang damdamin, muntik nang salakayin ni Daegu sa galit, ngunit may pumutok ng baril at napigilan siya. Bigla, ang convoy ng puwersa ni Argos ay nagbago ng direksyon, tumungo sa piyesta sa halip na sa nakaplanong base. Ang dalawang gwardiya na pinabagsak ni Kibyom ay biglang nagising, naging baliw at uhaw sa dugo. Sa labas, nagsimulang sumalakay ang mga mamamatay tao sa piyesta. Ang mga lalaking ito ay may chip sa ulo, ginagawang bomba ang kanilang mga katawan, ginamit nila ang gulo para patayin ang sinumang humahadlang sa kanila. Si Kibyom ay nasa panganib, nakulong sa truck kasama ang dalawang bomba-tao. Sa bingit ng kamatayan dumating si Hantay, ang pinuno, sa tamang oras. Magkasama silang nakatakas bago sumabog ang mga bomba. Kanina lang, masaya ang piyesta, ngunit ngayon ay naging kaguluhan na. Puno ng sigaw ng tulong, nahirapan ang Rugal team na kontrolin ang sitwasyon. Sa buong lakas, nilabanan nila ang mga asesino at pinoprotektahan ang mga sibilyan. Kumalat ang balita ng pag-atake, binaha ang social media at balita, nagdulot ng takot sa publiko. Eksaktong plano ng kasuklam-suklam na Daegu, dinukot niya si Dr. O para pilitin gumawa ng bagong artipisyal na mata para kay Daegu. Ngunit, imposible ito, dahil hindi lahat ng katawan ay angkop sa implant na ito. Bukod sa advanced na teknolohiya, kailangan ng matibay na loob para labanan ang takot sa kamatayan. Pagbalik mula sa misyon, nagsisi si Hantay sa pagtitiwala ng sugatan sa pulis. Yun pala Argos operative. Resulta, 2 pulis ang namatay sa harap mismo ni Hantay. Nalungkot siya na ang kanyang kabutihan ay naabuso. Nang tanungin ni Kibyom bakit umalis si Hantay sa Argos, sinabing gusto niyang ipaghiganti ang kapatid. Para magawa ito, kailangan niyang tuluyang putulin ang ugnayan sa organisasyon. Ipinahayag din ni Hantay ang tiwala kay Kibyom, ibinasura ang mga artikulong nagtawag sa kanya bilang taksil. Alam niya ang tunay na pagkatao ni Kibyom, at kapag nagtiwala siya, lubos siyang naninindigan. Pagkatapos ng pag-uusap, inanyayahan nila si Gwang Cheol sa inuman, siya ang tagadala ng pulutan. Ang tatlo ay nag-enjoy sa masayang gabi, kahit na naospital pa rin ang kanilang babaeng kasamahan. Sa nakaraan, bagong graduate pa lang si Mina nang makaranas siya ng matinding pagkawala. Namatay ang kanyang ama habang nasa lihim na misyon para sa Rugal. Mahusay siyang siyentipiko na nag-ambag sa organisasyon, ngunit isang eksperimento ang nagkanulo at pumatay sa kanya. Ito ang nagtulak kay Mina na maghiganti para sa kanyang pamilya. Dahil sa matinding emosyon, nabigo siya sa investigasyon kay Argos. Si Choi Jun ang nagligtas sa kanya at ipinakita ang kanyang lakas laban sa tadhana. Araw-araw,
Walang kapaguran si Mina sa pagsasanay, hinahasa ang kanyang mga kahinaan para sa araw ng paghihiganti. Sa kasalukuyan, may mga bangkay na nakabitin sa buong lungsod. May karatulang nag-aakusa kay Kibeom bilang utak ng mga karumal-dumal na gawain. Natulala si Kibeom, hindi maunawaan kung bakit siya pinagbibintangan kahit wala siyang kasalanan. Nakarating kay Chairman Jaewon ang balita, nagulat nang malaman na ang bagong bodyguard niya ay di umano'y patay na tao. Samantala, ang mga tauhan ng Argos ay nagmamadaling burahin ang lahat ng balitang may kaugnayan kay Kibeom. Kung mabigo sila, maaaring mabunyag ang Rugal at mapipilitang magsara ang organisasyon. Ang pagtawag sa dating pulis bilang salarin ay nagbunsod ng galit ng publiko. Personal na kinondena ng hepe si Kibeom, pinuna sa pagkasira ng reputasyon ng pulisya. Napuno si Kibeom ng mga negatibong emosyon na di niya mapigilan dahil sa maling paratang. Dahil dito, madalas siyang makaranas ng guni-guning hinahabol siya. Kahit nasuri ang artipisyal na mata, hindi sa sistema ang problema. Ang mga guni-guni ay nagmula sa kanyang traumatikong nakaraan. Hinimok siya ng artipisyal na mata na burahin ang data tungkol sa kaso ng asawa. Hindi tanggap ni Kibeom ang mabuhay ng walang layunin. Ang asawa niya ang nagbigay lakas sa kanyang walang humpay na misyon. Samantala, nag-iisa na sinalakay ni Hantay ang pugad ng human trafficking ni Mancheol. Walang alinlangan na sinalakay ni Hantay ang kuta ng kaaway. Gamit ang kanyang mekanikal na braso, madali niyang tinalo ang henchman at si Director Mancheol ng walang pawis. Nakarating kay Daegu ang balita ng pagkatalo ng kanyang tauhan, pero dahil sa kanyang malamig na ugali, wala siyang pakialam sa kapalaran ni Mancheol. Ang pagbagsak ni Mancheol ay walang epekto sa malaking plano ni Daegu. Ito lang ang kabayaran ng kanyang kasakiman. Sa panig ng pulisya, matapos suriin ang DNA ng mga biktima, napag-alaman na sila ay mga nawawalang tao mula sa hindi pa nalulutas na kaso. Si Kibeom ay naging sakit ng ulo ng hepe ng pulisya na gustong ituring siyang tunay na taksil at ikulong. Kung magtagumpay ito, mapapabuti ang imahe ng pulisya sa mata ng publiko. Pagkatapos ng pulong, inutusan ni Choi Jun ang team na maging mas alerto, lalo na tungkol kay Mancheol na nasa kustodiya na. Maaaring salakayin ng Argos ang kanyang kumpanya para sirain ang ebidensya at gawing battlefield ang lugar. May taksil sa pulisya, kaya lihim na kumilos ang grupo para buwagin ang Argos. Kinabukasan, dala ang fingerprint, pinuntahan ni Daegu ang bangko ni Mancheol. Ang target niya ay mga dokumentong nakalagay sa isang kahadiyero. Ngunit hindi madaling buksan ang kaha. Kailangan ng tumpak na retinal scan para i-unlock ito. Maling scan ay magpapalabas ng laser na sisira sa mata ng intruder. Di alam kung sinong makakapagbukas, umalis si Daegu nang walang nakuha. Samantala, lihim na sinusubaybayan ng Rugal si Yewan. Nakipagkita siya sa hepe ng pulisya na siyang taksil pala sa departamento. Kapalit ng malaking suhol, pumayag siyang maging galamay ng Argos. Unang hiling ni Yewan ay palayain si Mancheol at mga kasama. Naitala ang usapan sa Rugal dahil kay Hantay, nagkunwaring waiter at nagtago ng recorder sa tray. Nagulat si Choi Jun nang malaman na nakikipagsabwatan ang hepe ng pulisya sa mga kriminal. Determinadong puksain ang mga sumira sa dangal ng pulisya, sumumpa siyang gagawin ang lahat. Biglang nagpakita ang screen ng kakaibang brownout sa pabrika na hinala ni Choi Jun na signal ni Dr. O na bihag ni Argos. Kailangang sagipin siya ni Rugal anuman ang mangyari. Dahil sa urgenteng sitwasyon, inutusan ni Choi Jun ang buong team na maglunsad ng rescue mission. Pagdating nila, nakita nila ang isang nakakasindak na tanawin. Maraming bangkay ng mga biktima ang nakakalat, resulta ng mga nabigong eksperimento ni Argos. Nandidiri sa kalupitan, naghiwa-hiwalay ang Rugal team para hanapin si Dr. O. Bagamat maraming kabiguan, nagtagumpay din si Argos sa paglikha ng sariling hukbong binago. Ngunit mga prototype lang ito at hindi katapat ng team ni Kibeom. Matapos suriin ang buong pasilidad ng walang Dr. O, naisip ni Kibeom na inilipat siya ni Argos sa ibang lugar. Walang ibang choice. Napilitang umurong ang team at bumalik sa headquarters. Sa ngayon, malamang ligtas si O dahil kailangan siya ni Argos para sa kanilang hukbo. Ang susunod na hakbang ng team ay maghintay ng bagong signal ni Dr. O habang inaasikaso ni Choi Jun ang ibang mga bagay. Pagbalik, nababagabag pa rin si Kibeom sa epekto ng kanyang artipisyal na mata. Dati, nakontrol nila siya, tinanggal ang kanyang katwiran. Sa gayon, di niya makilala kaibigan sa kaaway. Puno ng galit, pinilit ng mga mata na sirain ang lahat. Nahirapan si Kibeom mapanatag. Iniisip niya kung gaano katagal siya mapapailalim dito. Habang gumagala, bigla niyang nakita si Chairman Yewan. Nagulat siya nang makitang buhay ito. Bilang chairman ng Argos, may espesyal na malasakit si Yewan kay Kibeom. Habang naglalakad, may nakabuntot sa kanila, alagad ni Daegu. Iniwan nila ang kotse na may tracker para makaiwas. Sa ligtas na lugar,
Binalaan niya si Yewan na lumayo kung may kakaiba sa kanya. Nalungkot si Yewan, ang taong mahal niya ay kaaway pala ng Argos. Nagtataka kung saan patungo ang relasyon nila. Nakaharap ni Yewan ang malamig na pagtrato ni Kibeom habang umaalis. Iniwan siyang nag-iisa sa kanyang mga iniisip. Sa oras na iyon, nagpupulong ang mga pangunahing miyembro ng Argos para pag-usapan ang pagtanggal kay Daegu. Ang tinik sa kanilang gilid na nagdulot ng gulo. Si Manchul, bagong laya sa bilangguan, ay nagalit nang malaman na pinasok ni Daegu ang kanyang VIP safe. Hindi mapigilan ang sarili, hinarap ni Manchul si Daegu, hindi alam na ang kanyang mga bodyguard ay napatumba na. Mag-isa, nakaharap siya sa baril ni Daegu at napilitang lumuhod at magmakaawa para sa kanyang buhay. Sa ibang eksena, ipinalabas ng balita ang video ng direktor ng ospital na naglantad ng mga eksperimento ng gobyerno sa pag-armas ng tao. Ang paghahayag ay nagdulot ng malaking kaguluhan sa South Korea. Ang pulisya ay humarap sa matinding galit ng publiko, kaya't nais ng hepe na lutasin ito ng mabilis. Balak niyang ipasa kay Kibeom ang lahat ng pananagutan at kung kinakailangan, patayin siya. Samantala, sinibak ni Daegu ang pambansang broadcast, sinisi si Kibeom, at pinaputi ang krimen ni Argos. Determinado si Daegu na impluwensyahan ang publiko laban kay Kibeom, pinipilit siyang humarap. Sa mga pang-uudyok ni Daegu, handa si Kibeom ng walang takot. Pero, ang mapanghusgang tingin ng publikong pinoprotektahan niya, nagdulot ng matinding kawalan ng katarungan. Para malutas ito, nagpasya si Kibeom na ibunyag ang kanyang pagkakakilanlan at harapin ang publiko. Kahit alam niyang bitag ito ni Daegu, matapang siyang humarap. Sa harap niya ay isang bakanting silid na may kamera lang para sa interview. Si Daegu, ang utak, ay nakaupot na sisiyahan sa kanyang plano na parang Diyos. Ito ang tagpong inihanda ni Daegu para kay Kibeom. Sinubukan ni Kibeom gamitin ang artipisyal na mata para mag-record, pero hindi gumana. Naghanda si Daegu ng signal jammer para pigilin ang kapangyarihan nito. Bagamat inaasahan ito ni Kibeom, kailangan niya ng oras para umangkop ang kanyang mga mata sa bagong electromagnetic wave. Ang unang regalo ay isang masaganang handaan, kasama ang 4 na malalakas na lalaking masigasig na nagsisilbi sa kanya. Nang mga sandaling iyon, nasuri na ng artipisyal na mata ang mga alon, kaya't malayang nakagalaw si Kibeom nang walang hadlang. Tiwala ng pinasigla ni Kibeom ang kanyang mode ng pagpatay, kaya't natigilan si Daegu. Para kay Kibeom, ang mga tauhan ay parang mga laruan lamang. Tila mabagal ang kanilang kilos sa kanyang paningin, kaya't madali niyang napatumba ang mga ito ng walang pawis. Nang makita ang pambihirang kakayahan ng artipisyal na mata, naintriga si Daegu at sinubukang kunin si Kibeom. Sinabi niyang naiintindihan niya ang sakit ni Kibeom. Inabandona ng mundo, nasaksihang nasaktan ng asawa, at laging pinagbibintangan ng krimen. Nang di matinag si Kibeom, pinagbantaan ni Daegu ang kanyang mga kasamahan, ginamit ang kaligtasan at matamis na pangako para kumbinsihin siya. Ngunit hindi madaling naloko si Kibeom. Naitala ng kanyang artipisyal na mata ang lahat ng kilos ni Daegu. Pagkaalis niya, balak ni Kibeom ilantad ang ebidensyang ito sa publiko. Nang matanto na nalampasan siya, galit na bumunot si Daegu ng baril pangangaso at naghanda. Walang takot, si Kibeom ay puno ng determinasyon. Sa mabilis na pagtabi, madali niyang naiiwasan ang dumadaang bala. Gayunpaman, hindi ganoon kasimple ang sitwasyon. Naghanda si Daegu ng hukbong artipisyal para lupigin si Kibeom. Nalupig ng dami, naparalisa si Kibeom sa kanyang kinatatayuan. Di makagalaw, ngumisi si Daegu habang dahan-dahang nag-reload. Ilang pulgada na lang ang baril sa mukha ni Kibeom, di na siya makailag. Habang handa ng bumaril si Daegu, may nakamaskara at inagaw ang baril. Si Minjun pala ito, na nakabawi ng ulirat sa tulong ni Dr. O. Galit na galit, sumigaw si Daegu sa pagtataksil ng dating alila. Nang mapigil si Daegu, tutupukin sana siya ni Minjun, ngunit ubos na ang bala ng baril. Na corner, tumakas ang dalawa nang dumating ang mga tauhan ni Daegu. Naghiwalay sila para mahati ang puwersa ng kaaway. Nanatili si Minjun para lumaban habang tumakas si Kibeom. Matapos pabagsakin ang mga tropa, muling hinarap ni Minjun si Daegu, ang mabangis na kalaban. Nadaig ng lakas ni Daegu, agad natalo si Minjun, walang magawa. Habang naghahanda sa kamatayan, binaril ni Daegu ang balikat ni Minjun, iniligtas siya para samantalahin pa. Pagkatapos, para paigtingin ang presyo ng publiko, dinukot nina Daegu at Argos ang mga pasahero ng bus. Hindi tumigil doon, nagtanim sila ng mga bomba sa paligid para kontrolin ang lahat. Nang matanggap ang intel, ang Rugal team ay sumugod sa lugar para tugunan ang krisis. Plano ni Daegu ang gas attack para ibalik ang opinyon laban sa pulis dahil sa mabagal na aksyon. Kasabay nito, ang hepe ng pulis na hindi na kailangan ay nilason ng gang. Walang makakapigil sa kriminal na network ni Daegu maliban kay Kibeom. Siya at ang kanyang team ay mabilis na kumilos para iligtas ang mga bihag. Sa pagkakataong ito, hindi na sila kumilos mula sa anino. Nag-upload si Kibeom ng video ng pagsagip sa mga bihag, opisyal na nagdeklara ng giyera sa Argos. Agad nag-viral ang mga video at positibo ang naging tugon ng publiko sa bawat isa.
Dumating ang maraming mensahe, may nag-uulat tungkol sa Argos at mga kriminal na gumagambala sa kanila. Nakita ng publiko ang koponan bilang mapagkakatiwalaang grupo para ibahagi ang kanilang mga kwento. Pagkatanggap ng mga ulat, agad pumunta ang bawat miyembro sa mga lugar para arestuhin ang mga kriminal. Ang mga video ng kanilang misyon ay inilathala sa social media habang ibinigay sa pulisya ang mga tauhan ng Argos. Ito'y malaking hakbang, pinapakita sa publiko ang mapanganib na gawain ni Kibiom at ng kanyang koponan. Sinamantala ang momentum, gumawa rin si Kibiom ng video para linawin ang mga maling chismis tungkol sa kanya. Nagtiis siya ng hindi mawaring sakit nang wasaking ng Argos ang buhay niya at nawala ang asawa dahil sa kanila. Matapos ang lahat ng krimen nila, sumumpa si Kibiom na lilipulin ang Argos hanggang huling hininga. Bigla, nakatanggap si Rugal ng tawag mula kay Chairwoman Yewon. Takot na takot siya at nakiusap sa team na sagipin siya kaagad. Sumabog ang Argos mula sa loob. Nag-aaway ang mga miyembro kaya napilitang humingi ng tulong si Yewon. Kapalit ng proteksyon, nangako siyang ibubunyag ang mga lihim ng Argos bilang gantimpala. Matapos tanggapin ang alok, pumunta ang team sa apartment ni Yewon para sa misyon. Parang lugar ng digmaan ang lugar, may dugo sa lahat ng sulok. Nang masiguro ang kaligtasan niya, mabilis na umalis ang team sa lugar. Pabalik, may ulat sila tungkol sa batang lalaking magtetestigo laban sa mga krimen ng Argos. Isa siya sa mga biktima ng kidnapping at sa kabila ng panganib, determinado siyang ibunyag ang katotohanan. Dahil sa tapang at hustisya ng bata, nangako ang grupo na hindi siya mabantaan ng mga kriminal. Sa puntong ito, na-corner si Daegu. Desperado, pinabilis niya ang plano na gawing sandata ang katawan ng tao. Pinatay pa ang doktor para takutin si Chief O. Nakuha rin ni Daegu ang mga lihim na dokumento ng Rugal, sandata para sirain ang kanilang mga plano. Bigla, tiwala si Daegu na pumasok sa istasyon ng pulisya para sumuko, humihingi ng proteksyon mula sa Rugal. Nang marinig ito ni Kibiom, labis siyang naguluhan. Bakit kusang loob na susuko ang isang tulad ni Daegu? Sa paghahanap ng sagot, pumunta si Kibiom sa istasyon para harapin siya. Nang makita siya ni Daegu, kitang-kita ang tuwa sa mukha nito. Mukhang pinaghandaan ni Daegu ng husto ang pagkikitang ito. Mapagmataas niyang inihayag na lahat ng hinahanap ni Kibiom ay nasa kanyang abot kamay. Nang marinig ang pangalan ng asawa, nawalan ng kontrol si Kibiom at sinugod si Daegu. Sa gitna ng gulo, may ibinulong si Daegu na nakakagulat kay Kibiom. Buhay pa raw ang kanyang mahal na asawa. Natulala si Kibiom nang ihagis ni Daegu ang larawan ni Eugene bilang hostess. Hindi makapaniwala si Kibiom sa nakita. Lahat ng instinto ay nagsasabing totoo ang sinabi ni Daegu. Buhay ang kanyang asawa sa kung saan man. Pero kung gusto niyang malaman saan, kailangan niyang palayain si Daegu. Pagkatapos umalis sa istasyon ng pulisya, agad pumunta si Kibiom sa bar kung saan nakita ng kanyang electronic eye ang lead sa kanyang asawa. Dahil una niyang beses doon, tinuruan siya ng bar manager pumili ng hostess. Pilit pinapakalma ang sarili, mahinahon siyang sumunod. Nararamdaman ng tangka ng manager na ibaba ang kanyang bantay. Pero hindi madaling lokohin si Kibiom. Sa sobrang galit, bigla niyang sinalakay ng brutal ang manager, pinakawalan ang lahat ng kanyang hinanakit. Nang marinig ang nangyari, sinundan ni team leader Hantay si Kibiom sa bar. Madali niyang tinalo ang mga guwardiya sa galit habang sinasakal ang isa. Alam na siya lang makakatulong sa kanyang baluktot na ambisyon. Nang malaman na wala roon ang asawa ni Kibiom, agad sinabi ni Hantay at hinimok siyang kumalma. Sa headquarters, ginamit ni Kibiom ang artipisyal na mata para maghanap ng records tungkol sa kaso ng kanyang asawa. Nang makaramdam ng kakaiba, pinasya niyang dakpin si Dalho, malapit na tauhan ni Daegu, na may sala sa pag-atake sa kanyang pamilya. May baril sa ulo, inamin ng takot na Dalho na hindi siya ang pumatay sa asawa ni Kibiom. Iba ang gumawa. Bago pa pumasok ang kanilang grupo sa bahay, may nakamaskarang tao na roon. Ang nakamaskarang lalaki ang tunay na mamamatay tao at nag-utos na sirain ang mga mata ni Kibiom. Hindi kilala ang misteryosong tao kahit ng mga pinagkakatiwalaang tauhan ni Daegu. Nang gabing iyon, sinalakay ni Kibiom ang bilangguan para harapin si Daegu. Tumanggi si Daegu na magsabi tungkol sa nakamaskarang lalaki at kinutya pa si Kibiom ng video ng asawa niyang pinahihirapan. Umabot sa rurok ang galit ni Kibiom. Sinira niya ang pinto ng selda at sinunggaban si Daegu, hinawakan ng leeg, gustong ipadala sa impyerno. Gusto lang niyang malaman kung nasaan ang kanyang asawa, ngunit hindi madaling masira si Daegu. Tumanggi siyang magsalita maliban kung tutulungan siya ni Kibiom na makatakas. Samantala, napansin din ni Mina ang mga kakaibang detalye sa kaso ng kanyang senior. Pumunta siya sa himpilan ng pulis para kausapin si Officer Lee Sang, ang unang dumating sa crime scene. Dahil walang bakas ng sapilitang pagpasok, mukhang binuksan ng biktima ang pinto para sa isang kakilala. Kaya pinaghinalaan ni Mina na si Lee Sang ang nakamaskarang tao sa likod ng trahedya. Naiulat kay Choi Jun ang kanyang mga tanong na siyang tunay palang utak sa likod nito.
Inutusan ni Choi Jun si Lee Sang na asikasuhin ang pamilya ni Kim Yeom. Si Lee Sang ang direktang nasaktan sa asawa ni Kim Yeom, pero para protektahan sila mula kay Argos. Pinalabas ni Lee Sang na patay na ito at itinago ng makabawi ng malay. Nalungkot siya nang makitang maling inakusahan ang kanyang asawa bilang salarin. Sa isang pagkakataon ng kapabayaan ni Choi Jun, siya'y tumakas. At mula noon, wala nang nakitang bakas ng asawa ni Kim Yeom. Nagulat si Choi Jun na may ganitong lihim na impormasyon si Daegu tungkol sa asawa ni Kim Yeom. Para patahimikin si Daegu, nagsugo si Choi Jun ng mga taong nagkunwaring bilanggo para patayin siya. Pero walang silbi ang kanilang pagsisikap laban sa napakalaking lakas ni Daegu. Madali niyang tinalo sila at walang kahirap-hirap na sinakop ang opisina ng pulis. Kinabukasan, habang inaalalayan si Daegu pabalik sa kulungan, inambus at inagaw ang sasakyan. Ang may gawa ay si Kim Yeom, na napilitang palayain si Daegu para malaman ang tungkol sa asawa niya. Habang sinusundan si Daegu, inambus si Kim Yeom ng mga mersenaryo na ipinadala para hadlangan siya. Mabuti na lang, dumating si Hantay sa tamang oras para tumulong labanan sila. Sa wakas, nakarating sila sa isang abandonadong bahay. Nag-aalalang hinanap ni Kim Yeom ang asawa, akala'y nandoon pero wala. Inilipat ni Daegu ang babae, inaakit si Kim Yeom sa bubong para madaling dakpin. Pagdating sa bubong, nabigla si Kim Yeom nang makita ang kanyang asawa. Buhay pa ang babaeng matagal niyang hinahangad. Nagyakap sila't umiyak, pero naputol ito nang tumawag si Daegu. May mga sniper sa paligid nakatutok sa asawa ni Kim Yeom. Para mailigtas ang asawa, kailangan sumunod si Kim Yeom kay Daegu. Buti na lang, dumating ang kanyang team, tinaob ang mga sniper at nailigtas sila. Nakitang natalo ang kanyang mga tauhan, mabilis tumakas si Daegu. Habang tumakas, sinisi niya ang asawa sa pagkabilanggo at paghihirap ni Kim Yeom. Sinabi niya na di na mamahalin ni Kim Yeom ang asawa kung nalaman ang totoo. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, tumalon ang asawa ni Kim Yeom sa harap ng kotse. Nakita ni Kim Yeom ang nakakapagbagdamdaming eksena, walang magawa, muli siyang nawalan ng asawa. Ang matinding kalungkutan ay nanaig sa kanya, kaya nawalan siya ng malay. Pagkagising, galit na galit si Kim Yeom nang malaman na si Choi Gun ang may pakana ng lahat. Hindi na nagtiwala, nalaman niyang si Choi Gun ang nagdulot ng sakit sa pamilya para sa implant. Hawak ang baril, hinarap niya si Choi Gun, tinanong bakit siya ang pinili at pinahirapan. Mahinahon lang na sumagot si Choi Gun na si Kim Yeom lang ang angkop sa artipisyal na mata. Nawalan ng kontrol, itinutok ni Kim Yeom ang baril sa kanyang boss. Mabuti na lang at si Han Tae ang natamaan ng bala na para dapat kay Choi Gun. Nang makita ang pagkawala ng katinuan ni Kim Yeom, sumugod si Han Tae para pigilan siya. Sinusupil ang hayop na nagigising sa loob niya. Habang inilalayo ng ibang miyembro si Chief Choi Gun, naiwan sina Kim Yeom at Han Tae sa paghaharap. Gamit ang kanyang lakas, bahagyang napigilan ni Han Tae ang hayop sa loob ni Kim Yeom kahit nakikita niya ang hirap ng kasamahan. Kaaway sa harap niya, ngunit hindi mahawakan bilang leader, hindi maaaring hayaan ni Han Tae na mawala ng kontrol si Kim Yeom. Kailangan niyang tiyakin na hindi bumagsak ang organisasyon. Sa huli, nang umalis na si Choi Gun, nabawi ni Kim Yeom ang kanyang katinuan. Bumagsak siya sa lugar na dating tinawag niyang tahanan. Lahat ng miyembro ng koponan ay lubos na nakikiramay sa kanya. Ang mga paraan ni Choi Gun ay itinuturing na malupit, gaano man kabuti ang layunin. Doon lang ikinuwento ni Choi Gun ang tungkol sa ama ni Mina, isang mahusay na siyentipiko. Nakipagtulungan siya sa pulis para sa Rugal Project, ngunit dahil sa pagkakamali, pinatay siya ng unang paksa. Nag-iwan kay Choi Gun ng matinding pagsisisi. Natuto sa pagkabigong iyon, nangako si Choi Gun na pipili ng mga paksa ng may lubos na pag-iingat. Ang eksperimento sa tao ay may malaking panganib. Kahit maliit na pagkakamali ay maaaring magpabaliw sa paksa. Tanging si Kim Yeom, isang mahusay na pulis, ang angkop sa aparato. Ngayon si Kim Yeom ay parang walang kaluluwa, puno ng hangaring pumatay. Sa galit, hinanap niya ang tauhan ni Daegu para maghiganti. Lahat ng kanyang galit ay ibinuhos sa bawat suntok. Pagkatapos, naghanap si Kim Yeom ng impormasyon tungkol sa asawa niya noong kasama ni Choi Gun. Kahit lihim na datos ng pulis, nakita niya ang usapan ng asawa at Choi Gun sa ospital. Nalungkot siya nang malaman na iniwan ni Choi Gun ang asawa, nag-iisa na lang ito. Nabigo si Kim Yeom, naisip na ang pinagkatiwalaan niya ang dahilan ng kanyang paghihirap. Binisita niya ang dating silid ng asawa, nakatitig sa larawan ng kasal sa tabi ng kama. Sabi ng may-ari, nagdusa ang asawa niya, umiiyak araw-araw na parang may hinihintay. Matagal siyang namuhay sa kalungkutan. Dahil sa hirap ng asawa, nangako si Kim Yeom na maghihiganti. Gamit ang artipisyal na mata, nakita ni Kim Yeom ang ugnayan ni na Chief Choi Gun at Daegu sa F100H file. Para di siya magmadali, lihim siyang sinundan at tinulungan ng kanyang mga kasamahan. Sa kabilang banda, pinipilit ni Daegu si Dr.
O na magsagawa ng body enhancement surgery. Dr. O ay nagulat dahil ito'y lubhang mapanganib. Ordinaryong tao'y mamamatay pero di alintana ni Daegu. Uhaw sa kapangyarihan siya'y naging baliw. Bukod sa sarili, iniutos ni Daegu ang pagdukot kay Yewon. Huli si Hantay, napanood lang si Daegu tumakas, galit na galit. Kinabukasan, sinabi ni Choi Gun kay Lee Sang ang paghihimagsik ni Kibyom. Natakot si Lee Sang, alam niyang siya ang sumugat sa asawa ni Kibyom. Nag-alala siya na baka nanonood si Kibyom, nagbabalak maghiganti. Pero nasa HQ si Kibyom, naghahanap ng sikretong dokumento. Nakuha niya ang F-100H file, may nakakagulat na lihim. Si Daegu pala ang unang test subject ng eksperimento ng gobyerno. Kumpirmado, ginagamit lang si Kibyom. Walang katarungan dito. Si Choi Jin mismo ang lumikha ng halimaw na si Daegu. Nang malaman ang totoo, naghintay si Kibyom sa pasukan para sa hepe. Wala na siyang respeto sa dating amo. Walang alinlangan, inatake ni Kibyom si Choi Jin, sinisisi sa pagsira ng buhay niya. Kahit tumangka ang mga kasamahan, ang lakas ni Kibyom ang nagbigay sa kanya ng bentahe. Tumigil lang ang labanan nang dumating si team leader Hantay. Muli, pinakawalan ni Kibyom si Choi Jin. Ngayon, humarap siya kay Hantay sa matinding labanan. Hindi natali sa tama o mali, bawat isa'y lumalaban para sa sariling paniniwala. Sa sandaling iyon, hindi na sila magkasamang kagrupo. Pauwi, namutla si Officer Lee Sang nang makita si Kibyom sa harap niya. Natakot siya, inaakalang dumating ang dating kaibigan para maghiganti. Nang tanungin siya ni Kibyom, nagsorry lang si Lee Sang, walang maibigay pa. Tinanong ni Kibyom kung kaibigan ba talaga siya, pero wala siyang pakialam sa mga sagot. Alam ni Kibyom na ang lalaki sa harap niya ay may kinalaman sa pagkawala ng kanyang asawa. Sa galit, sinalakay niya ito. Binuhat ang dating kaibigan gamit ang isang kamay. Habang itataas na niya ang kamao, dumating si Mina para pigilan siya. Nagpaputok siya ng baril para itigil ang walang saysay na away. Biktima rin si Mina ng mga pakana ni Choi Gun. Namatay ang kanyang ama sa isang nabigong eksperimento. Malaking trahedya ito para sa kanya, ngunit hindi niya sinira si Rugal. Ang tunay na kaaway na kailangan nilang talunin ay si Daegu. Dahil sa mga salita ni Mina, nagsimulang mag-alinlangan si Kibyom. Ngunit, minamanipula ng kanyang artipisyal na mata ang kanyang isip. Dahil sa sakit, tumakas si Kibyom para hindi makasakit ng iba. Patuloy na nag-uutos ang mga mata na atakihin ang sinumang nakikita. Nanginginig, tumakbo si Kibyom sa isang sulok para pigilan ang kasamaan. Parang mababaliw siya habang nawawalan ng kontrol sa katawan. Sa kanyang malilimutin na estado, naalala ni Kibyom ang mga salita ng doktor. May chip sa likod ng kanyang leeg na kumokontrol sa artipisyal na mata. Isang malakas na impact ay maaaring palayain siya mula sa kontrol nito. Ang mata, alam ang kanyang isip, desperadong pumigil sa pagsira ng chip. Hindi na kanya ang katawan, ngunit buo pa rin ang kanyang kamalayan. Nag-text siya kay Hantay para magkita, pero nang dumating ito, sinugod niya agad. Muling nagsimula ang matinding away ng dating magkaibigan, walang awang nagsusuntukan. Pareho silang ginamit ang buong lakas para manalo sa laban. Sa galit ni Hantay, inudyok ni Kibyom ang atake sa chip sa kanyang leeg. Ito lang ang paraan para makawala sa kontrol ng mata. Isang sugal ito ni Kibyom, isinugal ang buhay para protektahan ng iba. Nagulat si Hantay nang malaman ang plano ni Kibyom. Hindi niya sinasadyang itulak ang kaibigan patungo sa kamatayan. Ang prioridad ngayon ay iligtas si Kibyom. Agad siyang dinala sa operating room ni Rugal. May 10% tsansa lang mabuhay. Para sa kaligtasan ni Kibyom, nilagyan siya ng bagong chip, ngunit may risk ng amnesia. Gaya ng inaasahan, parang bata na ang isip ni Kibyom, walang alaala ng nakaraan. Ang unang nakita niya pagkagising ay si team leader Hantay. Determinado si Hantay na tulungan si Kibyom mabawi ang mga alaala. Ipinalibot niya si Kibyom sa mga pasilidad ng organisasyon. Biglang lumitaw si Choi Jin. Nagulat na di nakilala ni Kibyom. Natanto ng hepe na si Kibyom ay bomba na. Maaaring sumabog anumang oras. Para maiwasan to, sinuspinde ni Choi Jin ang Rugal at ipinakulong sina Kibyom at Hante dahil sa kanilang mga krimen. Sa kabilang panig, nagpa-enhance ng katawan si Daegu. Sinimulan walang awang patayin ng mga traidor. Malamig niyang pinatay ang mga hadlang. Iniwan si Yewon na nanginginig sa takot. Di makapagsalita. Ang bagong lakas ni Daegu ay talagang nakakatakot. Walang makapipigil sa kanya. Si Yewon ay ikinulong sa lihim na base. Walang magawa. Habang yon, ang pagkakulong ni Kibyom ay nagbalik ng kanyang mga alaala. Bago sila makapagsaya, hinarap ni Kibyom at Hante ang hukbo ng artipisyal na sundalo para patayin sila. Kahit may advanced na sandata, di sila katumbas ng hindi mapigil na dalawa. Sa labas, ang Rugal team ay nagbalak ng paraan para iligtas ang kanilang mga kasama. Salamat sa perpektong diskarte. Nakatakas sina Kibyom at Hante sa matinding pagtugis ng pulisya. Ang pagtakas nila ay ikinagalit ng hepe.
na pinagsabihan si Choi Jin sa kabiguan ng koponan. Ang buong Rugal team ay naging mga wanted fugitives sa buong bansa. Pero kailangan ni Hante harapin si Choi Jin para alamin kung biktima ang kapatid niya sa pakanan ng hepe. Kahit fugitive, tinawagan ni Hante si Choi Gun, humihingi ng pribadong pagpupulong. Tinanong niya kung si Choi Jin ang nasa likod ng mga artipisyal na sundalo. Walang paligoy-ligoy, inamin ni Choi Jin na kailangan ito para protektahan ang Rugal. Lalo pang nagalit si Hante nang malaman ang totoo tungkol sa pagkamatay ng kapatid niya. Isinakripisyo siya para gamitin si Hante sa agenda ni Choi Gun. Hindi napigilan ng emosyon, sinampal ni Hante si Choi Jun at pinabagsak ito. Habang naghahanda ng huling suntok, biglang pumasok ang mga asasin. Ang dalawang ito ay mga sandata na nilikha ni Choi Jun. Sa kabila ng matinding pinsala, nanindigan si Hante, maingat na pinagmamasdan ang galaw ng kaaway. Sinamantala ang pagkakataon, nagbigay siya ng nakamamatay na tama, pinabagsak sila habang nanonood si Choi Gun. Nag-iisa sa hepe, hindi humupa ang galit ni Hante, ngunit hindi niya kayang patayin ito. Sa huli, umalis siya, iniwan si Choi Gun na harapin ang kanyang pagkakasala. Hindi nagtagal, may pumutok na baril. Pinili ni Choi Jun na wakasan ang buhay, tinapos ang mga kasalanang bumabagabag sa kanya. Samantala, nang matanggap ang SOS ni Yewon, sumugod si Kibiom sa lugar. Doon niya natagpuan si Dr. Oh, na bihag din. Di alam ni Kibiom, habang inaatake niya ito, nasa punong himpilan ni Rugal si Daegu. Nakuha ang lahat ng impormasyon ni Rugal, madali niyang nahanap ang base. Nakaharap kay Daegu ang pinakabatang miyembro, si Gwang Cheol. Dahil sa kapangyarihan ni Daegu, nanginig lamang si Gwang Cheol sa takot. Mabilis natapos ang laban at nagwagi si Daegu. Dala ang premyo, dinala niya si Gwang Cheol sa lihim na lab at ininiksyonan ng gamot na nagpapahusay ng gene. Kahit napatay ni Gwang Cheol ang doktor, nagsimulang mawalan ng kontrol ang kanyang katawan. Habang matapos iligtas si Yewon, nakita ni Kibiom na nawawalan ng kontrol ang kanyang bunsong kasamahan. Nagulat siya nang makitang hindi na makilala ng kasamahan ang kaibigan sa kaaway. Naging hayop si Gwang Cheol, walang isip na umaatake sa anumang nakikita. Nag-aalangan, kinailangang pigilan ni Kibiom ang kanyang kasamahan. Naalala kung paano labanan ng gamot. Tinulungan ni Kibiom si Gwang Cheol bumalik sa normal. Sa labas, sina Mina at Dr. Oh ay inambus ng maraming mamamatay tao. Malubhang nasugatan si Mina sa isang saksak. Mabutit tumating si Hante, tinanggap ang bala para kay Mina at pinatay ang mga umaatake. Agad niyang ipinagkatiwala kay Doc Oh na dalhin si Mina sa ospital. Samantala, nahiwalay kay Kibiom. Muling nabihag si Yewon ni Daegu bilang susi sa lihim na pondo ng politiko. Higit sa kapangyarihan, nais ni Daegu makapasok sa politika para sa ganap na kontrol. Pagkatapos bihagin si Yewon, tinawagan ni Daegu si Kibiom para hamunin sa isang labanan. Para manalo, nagpaturok si Daegu ng swero na nagpataas ng kanyang lakas. Ang napiling larangan ng digmaan ay ang punong himpilan ni Rugal kung saan nagsimula ang lahat. Dumating si Kibiom, kumukulo ang dugo sa paningin ng kanyang habambuhay na kaaway. Nang walang salitaan, agad silang nagsimulang magbakbakan. Dahil sa swero, nadaig ni Daegu si Kibiom, paulit-ulit siyang pinabagsak ng walang kahirap-hirap. Bumagsak sa sahig si Kibiom. Ngunit dahil sa kanyang determinasyon, paulit-ulit siyang bumangon sa kabila ng walang tigil na bugbog. Nang maabala si Daegu, kinuha ni Kibiom ang nakatagong metal na panulat. Kasabay nito, hinulaan ng kanyang artipisyal na mata ang galaw ni Daegu, nagbigay ng pagkakataon para sa nakamamatay na suntok. Matapos ang mahabang paghihintay, naghiganti si Kibiom sa pinakamalaking sama ng loob sa pagkatalo sa huling boss. Pagkatapos ng labanan, sinalakay ni Officer Lee Sang at ng Rugal team ang kuta ng Argos. Tanging si Chairman Yewon na lang ang natira, nagtatago sa kanyang pribadong tirahan. Nagulat siya nang matagpuan siya ni Kibiom. Kahit di direktang nagdulot ng hirap ni Kibiom si Yewon bilang pinuno ng Argos at pumatay kay Koyang Deok, kailangan niyang harapin ang hustisya. Determinado si Kibiom na burahin lahat ng may kaugnayan sa Argos, ang pinakamalaking sindikato sa bansa. Habang nakikitang gumuguho ang kanyang imperyo, wala nang magawa si Yewon nang dalhin siya ng mga pulis. Ito na ang katapusan ng lahat. Sa wakas, napawalang sala na si Kibiom sa lahat ng kaso. Binuwag ang Rugal, at bawat miyembro ay nagpatuloy sa kanilang landas. Pinili ni Hantay, ang pinuno, na sumuko para sa mga krimen niya noong kasama pa siya sa Argos. Bumalik si Mina sa pangarap niyang maging inspektor ng pulisya. Samantala, hinabol naman ng bunsong si Gwang Cheol ang ambisyong maging negosyante. Makalipas ang ilang taon, bawat isa ay may bagong buhay na. Kahit di na madalas magkita, alam nila sa puso na ang grupong ito ang tunay nilang pamilya. Salamat sa panonood, paalam at hanggang sa muli.